Sa harap ng maraming tao, si Liana, isang simpleng guro, ay hinamak at nilait ng ina ng kanyang nobyo dahil lamang sa kanyang pinagmulan. Ngunit sa mismong sandaling iyon, bumalik ang kapalaran nang lumitaw ang kanyang nawawalang kapatid bilang isang makapangyarihang bilyonaryo handang wasakin ang mundong umapi sa kanya. Kapag ang isang babaeng minamaliit ay piniling magpatawad, imbes na maghiganti, sino ang tunay na magwawagi sa laban ng dangal at yaman? Tumunog ang kampana, isang hudyat na tapos na ang klase para sa araw na yon. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liana Reyes habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga munting estudyante na masayang nag-aayos ng kanilang mga gamit. Sila ang kanyang mga munting anghel sa Mabuhay Elementary School, isang simpleng pampublikong paaralan sa puso ng Quezon City. Para kay Liana, ang silid-aralang ito, kahit na may mga gasgas na ang pader at luma na ang mga upuan, ay ang kanyang santuwaryo. Ang maririnig na tawanan at sigawan ng mga bata, ang musika sa kanyang pandinig. Goodbye and thank you, Teacher Liana. Sabay-sabay na bati ng mga ito, kasabay ng mga maliliit na kamay na kumakaway. Goodbye, class. Mag-iingat kayo sa pag-uwi, ha? Tugon niya, ang kanyang boses ay puno ng init at pagmamahal. Isa-isa niyang tinapik ang ulo ng mga batang papalabas. Bawat isa ay may baong at baong ngiti. Ito ang mundo niya. Isang mundong simple, payak, ngunit puno ng katuturan. Nang siya na lamang ang natira sa silid, hinarap niya ang bintana. Mula roon ay tanaw niya ang magulong tanawin ng syudad, ngunit sa isip niya ay may kapayapaan. Ang pagiging guro ay hindi lamang isang trabaho para sa kanya. Ito ay isang bokasyon. Dito niya nahanap ang kanyang halaga sa paghubog ng mga isipan na siyang pag-asa ng kinabukasan. Biglang tumunog ang kanyang cellphone at naputol ang kanyang pagmumuni-muni. Nakarehistro sa screen ang pangalan na nagpapatibok ng kanyang puso ng higit sa anuman. Miguel. Agad niyang sinagot ito at isang ngiti ang muling gumuhit sa kanyang mukha. Hello! Malambing niyang bati. Hello, mahal? Pauwi ka na ba? Tanong ng malambing na boses sa kabilang linya. Boses yon ni Miguel Salcedo, ang lalaking kanyang pakakasalan. Ang lalaking nagbigay kulay sa kanyang simpleng mundo. Patapos na. Inaayos ko lang ang ilang mga papel dito. Bakit mismo na ako kaagad? Pabiro niyang sabi, habang may kilig na gumuguhit sa kanyang dibdib. Narinig niya ang isang mahinang tawa. Sobra, I miss you every second. Tinawagan lang kita para ipaalala sa iyo ang tungkol sa Sabado. Our engagement party. Are you excited? Sa isang iglap, ang kilig na naramdaman ni Liana ay nahaluan ng kaba. Ang engagement party, ang formal na pagpapakilala sa kanya sa buong angkan ng mga Salcedo at sa kanilang mga kaibigan sa alta sosyedad. Oo naman, pagsisinungaling niya, pilit na pinapasigla ang kanyang boses. Medyo kinakabahan lang. Don't be. I'll be right there beside you, okay? Walang dapat ikabahala. Paniniguro ni Miguel. Besides, I have a little surprise for you. May darating dyan sa school mo in a few minutes. Ano naman yun? Nagtatakang tanong ni Liana. Basta. Just wait for it. I love you, mahal. I love you too. Sagot niya bago nagpaalam. Ilang minuto pa lamang ang nakalilipas nang may kumatok sa pinto ng kanyang classroom. Isang delivery man na nakauniforme ang bumungad sa kanya. May bitbit na isang malaki at eleganteng kahon na kulay itim na may gintong laso. Walang tatak, walang pangalan. Tanging ang karangyaan lamang nito ang nagsasalita. Ma'am Liana Reyes? Ako nga po. Gulat niyang sagot. Iniabot sa kanya ang kahon at ang isang digital device para pumirma. Nang sandaling mahawakan ni Liana ang kahon, naramdaman niya ang bigat at ang mamahaling tekstura nito. Gawa ito sa matigas na karton na binalutan ng telang parang pelus. Ang bigat pa lang
ay tila sumisigaw na ng kamahalan. Nang makaalis ang delivery man, maingat niyang inilapag ang kahon sa kanyang mesa. Dahan-dahan niyang kinalas ang gintong laso at itinaas ang takip. Sa loob, nakapatong sa itim na satin ay isang makapal na sobre. Ang kanyang pangalan at ang pangalan ni Miguel ay nakasulat sa magandang calligraphy gamit ang gintong tinta. Liana Reyes and Miguel Salcedo. Binuksan niya ang sobre at inilabas ang imbitasyon. Gawa ito sa napakakapal na papel at ang bawat letra ay tila inukit ng may sukdulang pag-iingat. Ito ang opisyal na paanyaya para sa kanilang engagement party sa Sabado. Nagaganapin sa The Grand Salcedo Ballroom sa loob mismo ng mansyon ng mga Salcedo sa Forbes Park. Habang pinagmamasdan niya ang imbitasyon, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagiging banyaga. Ang pangalan niyang Liana Reyes ay tila hindi bagay na nakatabi ng Miguel Salcedo sa isang piraso ng papel na nagkakahalaga marahil ng higit pa sa kinikita niya sa isang linggo. Ang ganda nito ay nakakasilaw, ngunit kasabay nito ay ang bigat na tila pumipiga sa kanyang dibdib. Bigla, isang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Ang unang beses na ipinakilala siya ni Miguel sa ina nito, si Doña Victoria Salcedo. Nagkita sila sa isang mamahaling restaurant. Naaalala pa niya ang tingin nito. Isang tingin na sumuri sa kanya mula ulo hanggang paa. Isang nangiti ang ibinigay sa kanya ng ginang, ngunit hindi ito umabot sa mga mata nito. Ang mga matang iyon ay malamig, mapanuri, at tila sinasabing hindi siya kabilang. Ang kaba na naramdaman niya noon ay bumalik, mas matindi pa. Ang imbitasyong hawak niya ay hindi lang isang paanyaya. Ito ay isang pasaporte papasok sa isang mundo na napakalayo sa kanyang kinagisnan. Isang mundong puno ng kinang, yaman, at mga taong katulad ni Doña Victoria. Hinigpitan niya ang hawak sa imbitasyon, ang dulo ng papel ay bahagyang nayupi sa kanyang palad. Inilapit niya ito sa kanyang dibdib na para bang sa paggawa niyon ay mababawasan ang kabog na nararamdaman niya. Napapikit siya. Mahal niya si Miguel, mahal na mahal, at iyon dapat ang pinakamahalaga sa lahat. Ngunit habang nakatayo siyang mag-isa sa katahimikan ng kanyang classroom, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na kinatatakutan niyang malaman ang sagot. Kakayanin ba ng pag-ibig lang? Lumipas ang mga sumunod na araw na tila isang panaginip para kay Liana. Isang panaginip na hindi niya tiyak kung maganda ba o isang bangungot na nag-aabang. Ang imbitasyon na nakapatong sa kanyang maliit na mesa sa kanyang apartment ay tila isang paalala sa bawat umaga. Isang paalala ng pagsubok na kanyang haharapin. Ang pinakamalaking alalahanin niya sa mga sandaling iyon ay isang bagay na para sa iba ay simple lamang. Ang kanyang isusuot. Kinahapunan, pagkatapos ng klase, sinadya niya ang isang malaking department store. Sa gitna ng ingay, ng mga kumikinang na ilaw at ng napakaraming tao, pakiramdam niya ay lalo siyang lumiit. Naglakad siya sa seksyon ng mga pambabaeng damit. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumadampi sa iba't ibang uri ng tela. May mga bestidang puno ng sequins na kumikinang sa bawat galaw. May mga bestidang may malalalim na hiwa sa likod. At may mga bestidang may mga tatak na kailanman ay hindi niya pinangarap na bilhin. Masyadong magarbo. Bulong niya sa sarili habang tinitingnan ang isang damit na kulay ginto. Hindi ako to. Lumipat siya sa kabilang hanay at nakita ang isang simpleng itim na bestida. Maganda. Simple. Pero nang tingnan niya ang sarili sa salamin habang hawak ito, isa na namang pag-aalinlangan ang pumasok sa kanyang isip. Masyado namang saple. Baka isipin nilang, wala akong pakialam. Bawat damit na kanyang hawakan ay tila isang pagsukat, hindi sa kanyang katawan, kundi sa kanyang pagkatao. Sinusukat nito kung hanggang saan ang kaya niyang ibigay, kung gaano karami sa kanyang sarili ang handa niyang baguhin
para lamang masabing karapat-dapat siya. Sa gitna ng kanyang pagkalito, muling tumunog ang kanyang telepono. Si Miguel. "Mahal, kumusta ang paghahanap?" tanong nito, na para bang nababasa ang kanyang iniisip. Napabuntong hininga si Liana. "Heto, medyo nahihirapan. Ang daming pagpipilian. Hindi ko alam kung ano ang babagay." "Gusto mo puntahan kita? Or better yet," sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay puno ng solusyon. "Just pick anything you want, kahit anong tindahan. I'll give you my credit card number. Huwag mong isipin ang presyo, okay? Ang mahalaga ay maging komportable ka." Isang alok na napakabuti. Isang alok na kayang lutasin ang kanyang problema sa isang iglap. Ngunit para kay Liana, may kung anong tumututol sa kanyang kalooban. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kung sino siya. "Huwag na, mahal." Mahinahon niyang sagot. "Salamat sa alok mo, pero gusto kong ako ang pumili. Gusto ko yung isusuot ko. Galing sa akin." Huminto siya sandali. Naghahanap ng tamang salita. "Gusto ko lang na pagdating ko doon, ako pa rin ito. Hindi isang babaeng binihisan mo para magmukhang katanggap-tanggap." Natahimik si Miguel sa kabilang linya. Pagkaraan ng ilang segundo, nagsalita ito. "Naiintindihan ko. I respect that. Basta, tumawag ka lang kung kailangan mo ako, ha?" Kahit paano'y gumaan ang loob ni Liana. Naiintindihan siya ni Miguel. Iyon ang mahalaga. Ngunit ang kapayapaang yon ay hindi nagtagal. Kinagabihan, habang siya'y naghahanda ng hapunan, isang hindi pamilyar na numero ang tumatawag sa kanya. Nag-aalangan man, ay sinagot niya ito. "Hello? Hija, si Tita Victoria mo ito." Halos mabitawan ni Liana ang sandok na hawak niya. Ang boses ni Doña Victoria Salcedo, malambing, makinis, ngunit may lamig na tumatagos hanggang buto. Doña Victoria, magandang gabi po." Magalang niyang sagot, habang biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. "I just wanted to call and check on you, Hija. Alam kong medyo nakaka-overwhelm ang mga ganitong paghahanda," sabi ng ginang. Ang bawat salita ay tila pulot. "Lalo na't simple lang ang iyong pamumuhay. Baka sakaling kailangan mo ng tulong sa isusuot mo sa Sabado. It's a very formal affair. Karamihan sa mga bisita ay sanay sa mga ganoong okasyon." Ang bawat salita ay isang patutsada, isang paalala na siya ay iba, na siya ay tagalabas. "Salamat po sa pag-aalala, Doña Victoria. Nakahanap na po ako." Pagsisinungaling ni Liana. "Oh really? That's good." May isang sandaling katahimikan bago nagpatuloy ang ginang. Ang boses ay bahagyang bumaba, na para bang nagbibigay ng isang sikretong payo. "Well, isang maliit na payo lang, Hija. Just wear something decent. Alam mo na, para maganda sa mga litrato. The Salcedo name has a reputation to protect." Decent, disente. Ang isang salitang iyo ayon ay tumama sa kanya na parang isang sampal. Napakagatlabi si Liliana. Pinipigilan ang emosyong namumuo sa kanyang dibdib. Ang hiya. Ang kahihiyang hindi niya alam kung saan nanggagaling. "Oo po, Doña Victoria. Makakaasa po kayo." Pagkatapos ng tawag, nawalan na siya ng ganang kumain. Ang determinasyong naramdaman niya kanina ay napalitan ng pagdududa. Kinabukasan, sa kanyang paglalakad pa uwi, napadaan siya sa isang maliit na butik na hindi niya napapansin dati. Sa bintana nito ay may isang bestida, isang simpleng-simple ngunit eleganteng bestida na kulay emerald green. Gawa ito sa makapal ngunit malambot na tela, may manggas hanggang siko at ang haba ay lagpas tuhod. Walang kumikinang, walang borda. Tanging ang ganda lamang ng korte at ng kulay nito ang namumukod tangi. Pumasok siya sa loob. Isang matandang babae ang ngumiti sa kanya. Isinukat niya ang bestida at sa unang pagkakataon, nang tumingin siya sa salamin, hindi hiya ang kanyang naramdaman. Nakita niya ang sarili niya. Nakita niya si Liana.
Ang guro, ang babaeng simple pero may dangal. Binili niya ito. Iyon ang kanyang magiging sandata. Dumating ang gabi ng Sabado. Isinaayos ni Liana ang kanyang sarili. Simpleng makeup at inilugay lamang niya ang kanyang mahabang buhok. Nang isuot niya ang emerald green na bestida, huminga siya ng malalim. Kaya mo to, sabi niya sa kanyang refleksyon. Isang busina mula sa labas ang nagsabing narito na si Miguel. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang napakakisig niyang nobyo, suot ang isang mamahaling suit. Napangiti ito nang makita siya. Isang nangiting nagpapawi ng lahat ng kanyang kaba. Wow, sabi ni Miguel. Ang mga mata ay nagniningning. You look beautiful, mahal. Ngumiti si Liliana. Isang tunay na ngiti sa wakas. Salamat. Inilahad ni Miguel ang kanyang braso. Ngunit bago pa man sila tuluyang makalakad, sa isang saglit, nahuli ng mga mata ni Liana ang isang bagay sa mukha ni Miguel. Isang mabilis na pagbabago sa ekspresyon, isang anino ng pag-aalala na dumaan sa mga mata nito habang tinitingnan ang simple niyang kasuotan. Mabilis itong nawala at napalitan ng nanangiti, ngunit nakita niya ito. At sa sandaling iyon, alam ni Liana na ang gabing ito ang magiging tunay na pagsukat sa kanilang pagmamahalan. Ang anino ng pag-aalala na nakita ni Liana sa mga mata ni Miguel ay mabilis na naglaho, ngunit nanatili itong nakaukit sa kanyang isipan habang binabagtas nila ang daan patungo sa Forbes Park. Sa bawat pag-ikot ng gulong ng mamahaling sasakyan, tila lalo silang lumalayo sa mundong pamilyar kay Liana at palapit ng palapit sa isang teritoryong hindi para sa kanya. Nang pumasok sila sa dambuhalang tarangkahan ng Forbes Park, ang ingay ng syudad ay tuluyang naglaho. Napalitan ito ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga kalsada ay maluluwang at malilinis, napapalibutan ng mga dambuhalang puno at mga mansyon na tila mga palasyo. Bawat bahay na kanilang madaanan ay isang testamento sa yaman na hindi kayang sukatin. Relax ka lang, mahal. Basag ni Miguel sa katahimikan. Ang isang kamay ay marahang humaplos sa kamay ni Liana na nakapatong sa kanyang hita. Malamig ang kamay nito. They will love you. Pilit nang ngumiti si Liana. Sana nga. Huminto ang sasakyan sa harap ng pinakamalaki at pinakamarangyang mansyon sa lahat. Ang mansyon ng mga Salcedo. Kulay puti ito na may mga haliging Romano at isang malawak na hardin na pinalamutian ng mga ilaw na parang mga bituin. Mula sa labas pa lang, rinig na ang mahinang tunog ng isang string quartet at ang halakhakan ng mga tao. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang nakaunipormeng balet ang sumalubong sa kanila. Inilahad ni Miguel ang kanyang kamay kay Liana at sa paglabas niya, naramdaman niya ang malamig na hangin ng gabi o marahil ang lamig ng sarili niyang kaba. Sa paghakbang nila papasok sa dambuhalang pinto na gawa sa kahoy, isang panibagong mundo ang bumungad kay Liana. Ang sahig ay gawa sa puting marmol na sobrang kintab na halos masalamin mo na ang sarili mo rito. Mula sa napakataas na kisame ay may nakasabit na isang chandelier na gawa sa libo-libong kristal, kumikinang na tila isang araw sa gitna ng gabi. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak at mamahaling pabango. Lahat ng tao ay nakabihis ng napakagarbo. Ang mga babae ay suot ang kanilang mga makinang na alahas at mga bestidang likha ng mga sikat na taga-disenyo. Ang mga lalaki naman ay nakasuot ng mga eleganteng suit at lahat sila, sa isang iglap, ay napatingin sa kanilang direksyon. Ang mga usapan ay humina. Ang mga ngiti ay bahagyang nag-iba. Naramdaman ni Liana ang daan-daang pares ng mga mata na sumusuri sa kanya, mula sa simpleng ayos ng kanyang buhok, sa kanyang emerald green na bestida, hanggang sa sapatos na suot niya. Ang bawat tingin ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang balat.
Hinigpitan niya ang kapit sa braso ni Miguel, ang tanging bagay na pamilyar sa dagat ng mga estranghero. Miguel, anak! Isang boses ang pumailan lang. Si Doña Victoria, na parang isang reyna, sa kanyang mahabang pulang bestida, ay lumapit sa kanila. Isang ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig habang tumitingin kay Liana. At dinala mo na pala ang bisita mo. Ma, si Liana. Pagtatama ni Miguel. My fiancé. Of course, of course. Welcome to our home, hihiga. Sabi ni Doña Victoria at humalik ito sa pisinggi ni Liana. Isang halik na walang init, walang pakiramdam. Pagkatapos noon, nagsimula na ang mga bulungan. Parang mga bubuyog na dahan-dahang lumalapit. Habang iginigiya sila ni Miguel sa loob, naririnig ni Liana ang mga pira-pirasong salita. Yan na ba yon? Isang simpleng guro lang daw. Mukhang ordinaryo. Isang matabang babae na may suot na kwintas na perlas ang lumapit sa kanila. Isang peking na ngiti ang nasa labi. Miguel, iho, congratulations! At sino itong magandang dilag? Tanong nito, kahit halatang alam na kung sino siya. Tita Elena, this is Liana. Pakilala ni Miguel. Oh, the teacher. How? Quaint, sabi ng babae at saka bumaling kay Liana. So tell me, magkano ba ang sahod ng isang guro ngayon? Sapat na ba yan para makabili ng isang gulong ng sasakyan ni Miguel? Ang tanong ay sinundan ng isang mahinang hagik-gik mula sa mga kasama nito. Naramdaman ni Liana na uminit ang kanyang mga pisngi. Ang kahihiyan ay tila isang alon na lalamon sa kanya. Akmang sasagot siya nang unahan siya ni Miguel. Tita, that's not an appropriate question, sabi ni Miguel. Ang boses ay may bahid ng inis, ngunit hindi sapat na matatag. Oh, I'm just curious, iho. Don't be so serious, sabi ni Tita Elena bago tumalikod at bumulong sa mga kaibigan. Sinubukang ngumiti ni Liana kay Miguel, ngunit alam niyang pilit ito. Ang gabi ay nagsisimula pa lamang. Ilang beses sinubukan ni Miguel na manatili sa kanyang tabi. Ngunit sa bawat sandali, may humihila sa kanya palayo. Isang business partner ng kanyang ama. Isang matandang senador na kailangang batiin. O si Doña Victoria mismo na may ipapakilalang anak ng isang mahalagang tao. Sa bawat pagkawala ni Miguel, naiiwan si Liana na mag-isa, nakatayo sa isang sulok. Hawak ang isang baso ng tubig na hindi niya maubos-ubos. Ang pakiramdam ng pag-iisa ay mas masakit pa kaysa sa mga mapanuyang tingin. Siya ay isang isla sa gitna ng isang karagatan ng kayamanan at kapangyarihan. Sa isang pagkakataon, habang mag-isa siyang nakatingin sa isang malaking painting sa pader, muling lumapit si Doña Victoria. May hawak itong isang kopita ng champagne. Nasisiyahan ka ba, Hija? Tanong nito. Opo, Doña Victoria. Napakaganda po ng inyong tahanan. Magalang na sagot ni Liana. Ngumiti ang ginang. Itinaas nito ang kanyang kopita na para bang isang toast. Mabuti naman. Ikinagagalak kong makita na masaya ang aking anak. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Liana at sa isang iglap na wala ang lahat ng pagkukunwari. Congratulations to my son. Sabi nito, sapat na malakas para marinig ng mga taong malapit sa kanila. For finding a new hobby. Isang bagong libangan, hindi isang nobya, hindi isang mapapangasawa, isang libangan. Ang mga salitang yon ay tumama ng may bigat ng isang bato. Narinig ni Liana ang pigil na tawanan ng ilan. Naramdaman niya ang paghihigpit ng kanyang dibdib. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tinalikuran siya ni Doña Victoria na may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. At sa sandaling iyon, si Liana ay hindi na isang bisita. Siya ay isang target. Hindi pa man siya nakakabawi sa pagkabigla, biglang humina ang tugtog ng string quartet.
Isang spotlight ang tumutok sa isang maliit na entablado sa gitna ng ballroom. At sa entabladong yon, dahan-dahang umakyat si Doña Victoria Salcedo. Hawak ang isang mikropono. Ngumiti siya sa lahat ng mga bisita, isang ngiting puno ng awtoridad. "Good evening, everyone. Thank you for coming." Huminto ito at ang mga mata niya ay naglakbay sa gitna ng mga tao hanggang sa natagpuan nito si Liana. Tumingin ito sa kanya ng may kahulugan. And now, pagpapatuloy ni Doña Victoria, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. "Before we officially begin, I have a few things I'd like to clarify about my son's fiancé." Natahimik ang buong Grand Salcedo Ballroom. Ang bawat bulungan ay naglaho, ang bawat halakhak ay naputol, ang lahat ng atensyon ay nakatuon sa babaeng nakatayo sa entablado na may hawak na mikropono na tila isang setro ng kapangyarihan. At ang mga mata ng babaeng iyon, ang mga mata ni Doña Victoria, ay nakatutok lamang sa isang tao. Sa kanya, naramdaman ni Liana na tila huminto sa pag-ikot ang mundo. Ang spotlight na nakatutok kay Doña Victoria ay tila sumasaklaw sa kanya. Inilalantad siya sa ilalim ng mapanuring tingin ng lahat. Hinanap ng kanyang mga mata si Miguel sa gitna ng mga tao. Nakita niya ito. Hindi kalayuan, nakatayo na tila isang estatwa. Ang mukha nito ay nagpapakita ng pagkabigla at pagkalito, ngunit walang ginagawa. Hindi ito gumagalaw. Isang matamis na ngiti ang muling sumilay sa mga labi ni Doña Victoria bago ito nagsimulang magsalita. Ang pamilyang Salcedo, panimula niya, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may bigat na pumuno sa bawat sulok ng silid. Ay hindi itinayo sa isang gabi lamang. Itinayo ito mula sa dugo, pawis, at walang katapusang sakripisyo ng mga nauna sa amin. Bawat tagumpay na aming tinatamasa ngayon ay may katumbas na hirap at pagtitiis, isang legasiya ng dangal at integridad. Naglakbay ang tingin niya sa kanyang anak. At ang legasiyang yan, pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay nagkaroon ng bahid ng pagmamalaki, ay ang ipapamana namin sa aming pinakamamahal na anak, si Miguel. Pinalaki namin siya hindi lamang sa yaman, kundi sa pag-unawa sa halaga ng bawat sentimong aming pinaghirapan. Itinuro namin sa kanya na ang pangalan ng Salcedo ay isang bagay na dapat ingatan at protektahan. Isang magalang na palakpakan ang maririnig. Ngumiti si Liana ng pilit. Ang mga salitang iyon, sa unang dinig, ay tila mga salita ng isang mapagmahal na ina. Ngunit alam ni Liana, sa paraan ng pagtingin nito sa kanya, na ang bawat papuri sa pamilya nito ay isang insulto sa kanyang pinagmulan. Pagkatapos ay dahan-dahang nag-iba ang tono ni Doña Victoria. Mula sa pagiging mapagmahal, ito ay naging mapagpaalala. Sa panahong ito, sabi niya, habang ang kanyang mga mata ay muling naghahanap at tumagos sa mga mata ni Liana, napakaraming tukso, napakaraming ambisyon na hindi nalulugar. May mga taong sanay na gamitin ang kanilang kahinaan o ang kanilang pagiging inosente upang itago ang kanilang tunay na hangarin. Ang bawat salita ay parang lason na dahan-dahang ipinapatak sa kanyang pandinig. Naramdaman ni Liana ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang mga bulungan ay nagsimulang bumalik, mas malakas, mas mapanghusga. Tumingin si Doña Victoria sa kanya. Ikiniling ang ulo ng bahagya, na may ekspresyon ng pekeng simpatya. Tunay ngang maganda ang pag-ibig, sabi nito. Ang kanyang boses ay tila pulot na may tinatagong kamandag. Ngunit hindi nito kayang bayaran ang mga gastusin, hindi ba? Isang alon ng pigil na tawanan ang dumaan sa mga bisita. Isang direktang sampal. Isang pangungutya sa kanyang estado sa buhay, sa kanyang propesyon, sa kanyang pagkatao. Naramdaman ni Liana ang panginginig ng kanyang mga kamay. Naikuyom niya ang mga ito sa kanyang tagiliran. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. "Huwag kang iiyak, Liana.
Huwag mo siyang bibigyan ng kasiyahang yon. Sa wakas, nakita niyang gumalaw si Miguel. Humakbang ito pasulong. Ma, sabi nito, ang boses ay mahina, ngunit sapat na para marinig ng mga nasa malapit. Tama na po. This isn't the right place for this. Ngunit si Doña Victoria ay hindi man lang lumingon sa kanya. Itinaas lamang nito ang kanyang kamay, isang simpleng galaw na nagsasabing, tumahimik ka. At si Miguel, ang kanyang matapang na si Miguel, ay muling natigilan, napako sa kanyang kinatatayuan, na tila isang batang pinagalitan. Ang huling sinag ng pag-asa sa dibdib ni Liana ay namatay. Sa sandaling iyon, naintindihan niya. Sa mundong ito, ang boses ni Doña Victoria ang batas at siya, si Liana, ay walang lugar dito. Walang kakampi. Ang galit at kahihiyan ay nag-uumapaw sa kanyang dibdib. Ngunit kasabay nito ay ang isang matinding pakiramdam ng kawalang kaya. Para siyang isang ibon na nasa loob ng isang hawla na gawa sa ginto. Maganda tingnan, ngunit hindi makalaya. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumakbo. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakadikit sa sahig na marmol. Ang tanging nagawa niya ay tumayo roon. Tiisin ang bawat titig, ang bawat ngisi. Habang tinatapos ni Doña Victoria ang kanyang nakamamatay na talumpati, tumingin ang ginang sa kanyang mga bisita. Isang malawak na ngiti na ngayon ang nasa kanyang labi, na para bang nagbahagi ito ng isang napakahalagang aral sa buhay. At iyan ang dahilan. Pagtatapos niya, ang kanyang boses ay malakas at malinaw, habang ang kanyang mga mata ay muling dumapo kay Liana para sa huling mapanirang sulyap. Kaya dapat tayong mag-ingat sa mga taong gusto lamang anihin ng bunga, nang hindi man lang nagpatulo ng kahit isang butil ng pawis. Pagkatapos ng isang sandaling katahimikan, sumabog ang palakpakan. Magalang sa simula, pagkatapos ay lumakas. Para sa pandinig ni Liana, ang tunog na yon ay hindi papuri. Ito ang tunog ng kanyang paghatol, ang tunog ng kanyang pagkawasak. Pagkatapos ng talumpati, bumaba si Doña Victoria mula sa entablado na parang isang artistang nagtagumpay sa kanyang pagtatanghal. Sinalubong siya ng mga papuri at pagbati mula sa kanyang mga bisita. Para sa kanila, ang gabi ay nagpapatuloy na parang walang nangyari. Ngunit para kay Liana, ang gabi ay tapos na. Ang bawat nota mula sa string quartet ay tila isang pangungutya, at ang bawat tawa na kanyang naririnig ay sumasaksak sa kanyang puso. Hindi na niya pinansin ang mga tingin, hindi na niya pinansin ang mga bulungan. Ang tanging hinahanap ng kanyang mga mata ay si Miguel. Nakita niya ito? Sa wakas, papalapit sa kanya, ang mukha ay puno ng pag-aalala at pagsisisi. Liana, mahal. Panimula nito nang makalapit. Ngunit bago pa man niya ito mahawakan, umatras si Liana ng isang hakbang. Ang sakit at kahihiyan ay napalitan ng isang malamig na galit. Hinila niya ito, palayo sa karamihan, sa isang sulok, malapit sa isang malaking bintana, na tanawang madilim na hardin. Ano yon, Miguel? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may diin. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng yon? Napayuko si Miguel, hindi makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. I'm so sorry, Liana. Hindi ko alam. Hindi ko alam na gagawin niya yon. I swear. Hindi mo alam. Hindi makapaniwalang sagot ni Liana. Miguel, ipinahiya niya ako sa harap ng lahat ng taong ito. Ginawa niya akong mukhang isang manggagamit, isang gold digger, at ikaw. Nakatayo ka lang doon, wala kang ginawa. Sinubukan ko. Katwiran ni Miguel. Ang kanyang boses ay nagmamakaawa. Pero kilala mo si Mama. Kapag nagsimula na siyang magsalita, walang makakapigil sa kanya. Walang makakapigil o walang gustong pumigil, giit ni Liana. Anak ka niya, Miguel. Ikaw ang dapat na unang nagtatanggol sa akin.
Ngunit hinayaan mo lang siyang tapak-tapakan ang pagkatao ko. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula nang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Pinahid niya ito ng mabilis. Ayaw niyang ipakita ang kanyang kahinaan. Hinawakan ni Miguel ang kanyang mga kamay. Mainit ang mga ito kumpara sa nalamig na niyang mga palad. Mahal kita, Liana. Mahal na mahal kita. Sabi nito, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Just, please try to understand my mom. Ganito lang talaga siya. Masyado siyang protective sa akin, sa pamilya. Kakausapin ko siya. I promise, aayusin ko to. Try to understand my mom. Subukang intindihin ng nanay ko. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Liana. Pagkatapos ng lahat ng panlalait, pagkatapos ng lahat ng kahihiyan, siya pa rin ang kailangang umintindi. Siya pa rin ang kailangang magbigay. Ang pagkabigo ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Mas masakit pa kaysa sa galit. Tumingin siya kay Miguel, sa lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay, at sa unang pagkakataon, nakita niya hindi lamang ang kanyang nobyo, kundi ang anak ni Doña Victoria. Isang lalaking nakatali pa rin sa saya ng kanyang ina. Bago pa man siya makasagot, isang boses ang muling pumutol sa kanilang pag-uusap. Miguel, iho, halika rito. Boses iyon ni Doña Victoria. Nakatayo ito hindi kalayuan. Kasama ang isang matandang lalaki na mukhang importante. Ang tawag nito ay hindi pakiusap, kundi isang utos. Napatingin si Miguel sa kanyang ina. Pagkatapos ay kay Liana. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkagapos sa gitna. Sandali lang, mahal, sabi niya kay Liana. Babalik ako kaagad. Huwag. Pigil ni Liana. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Miguel, please, wag mo akong iwan dito. Nag-aalangan si Miguel, ngunit isang mas matalim na tingin mula kay Doña Victoria ang nagpatiklop sa kanya. Bumitaw siya sa pagkakahawak sa kamay ni Liana. Kailangan lang, mahal. Sandali lang talaga. At sa isang iglap, tinalikuran siya nito. Naglakad ito pabalik sa mundo nito, pabalik sa kanyang ina, at iniwan si Liana na muling mag-isa sa sulok. Nakatayo roon, pinanood ni Liana si Miguel na makipag-usap sa lalaking kasama ng kanyang ina. Nakikita niya itong tumatango, nakikita niya itong ngumingiti. Mula sa malayo, para silang isang perpektong pamilya. At siya, isa lamang siyang estranghero na napadpad sa kanilang magarbong pagdiriwang. Ang pagkabigo ay naging isang malinaw na katotohanan. Hindi siya kayang ipaglaban ni Miguel. Marahil ay dahil ayaw nito, o marahil ay dahil hindi nito kaya. Alinman sa dalawa, pareho lang ang resulta. Sa gabing ito, sa gitna ng karangyaan at ng mga pekeng mapangiti, naramdaman ni Liana ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Habang siya'y nakatulala sa kawalan, isang anino ang tumigil sa kanyang tabi. Isang matandang babae, isa sa mga kaibigan ni Doña Victoria na nakita niyang tumatawa kanina. Nakatingin ito sa kanya na may halong awa at pangungutya. Hija, sabi nito, ang boses ay mahina ngunit matalim. Isang payo lang mula sa isang nakakatanda. Tumingin si Liana sa kanya, walang emosyon. Sumuko ka na, bulong ng babae, bago ito tumalikod at naglakad palayo. Hindi ka nabibilang dito, ang mga salita ng matandang babae. Sumuko ka na, hindi ka nabibilang dito, ay tila isang sumpa na paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isipan ni Liana. Naramdaman niya ang unti-unting paglamig ng kanyang buong katawan, na parabang ang lahat ng init at buhay ay hinihigop palabas. Nananatili siyang nakatayo sa kanyang sulok, isang anino na pinapanood ang isang pagdiriwang na dapat ay para sa kanya. Ngunit si Doña Victoria Salcedo ay hindi pa tapos. Muli itong umakyat sa entablado, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito kasing formal ng nauna. Isang senyas lamang sa mga musikero ay sapat na para tumigil ang tugtog. Kinuha niya ang mikropono. Sandali lamang pumuli, sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi na kasing lakas ng kanina. Sa halip,
Ito ay puno ng isang kakaibang emosyon, isang pekeng pag-aalala na nagpadala ng kaba sa dibdib ni Liana. May isa pa po akong gustong sabihin, isang bagay na, bilang isang ina, ay hindi ko maaaring palampasin. Lahat ng mata ay muling napako sa kanya. Ang mga bisita na tila nakakaramdam na may isa pang palabas na magaganap ay muling nagtipon. Ngumiti si Doña Victoria, ngunit ang ngiting iyon ay puno ng lungkot. Isang ngiti ng isang ina na nag-aalala para sa kanyang anak. Nitong mga nakaraang linggo, panimula niya, ang kanyang boses ay malambing na tila isang bulong. Napapansin kong medyo matamlay ang ating Liana. Agad na napatingin ang lahat kay Liana. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mukha sa ilalim ng kanilang mga titig. Ano na naman ito? Anong laro na naman ang nilalaro ng babaeng ito? Bilang isang babae at bilang isang ina, pagpapatuloy ni Doña Victoria, may mga bagay tayong nararamdaman. May mga kutob tayo. Dahan-dahan, ang kanyang mga mata ay bumaba. Mula sa mukha ni Liana, ang tingin niya ay bumaba sa kanyang tiyan. Isang tingin na puno ng kahulugan. Isang tingin na nagtatanim ng isang ideya sa isip ng lahat ng nakakakita. Naintindihan agad ni Liana, isang nakakasuklam na pag-unawa ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. Hindi niya gagawin ito. Ang mga bulungan ay nagsimula. Mas malakas kaysa kanina. Sinundan ng mga mata ng mga bisita ang tingin ni Doña Victoria. Lahat sila ay nakatingin ngayon sa tiyan ni Liana na para bang may makikita silang isang sikreto doon. Ang kanyang simpleng emerald green na bestida ay tila naging isang ebidensya laban sa kanya. Nais ko lamang ang kaligayahan ng aking anak, sabi ni Doña Victoria sa isang katabing bisita, ngunit sinadya niyang lakasan ang kanyang boses para marinig ng karamihan. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang pekeng pag-aalala. Sana lang ay tunay na kaligayahan ang mahanap niya at hindi siya napilitan lamang. Napilitan. Trapped. Ang salitang iyon ay parang isang bomba na sumabog sa gitna ng silid. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong. Ang mga tingin ay hindi na mapanuri, kundi mapanghusga na. Hinanap ni Liana si Miguel. Nakita niya ito, nakatayo malapit sa entablado. Ang mukha nito ay hindi na maipinta. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka sa pagkabigla. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, hindi makapaniwala sa naririnig. Ngunit tulad ng kanina, siya ay isang estatwang walang galaw. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig para ipagtanggol ang babaeng kanyang pakakasalan. Ang huling hibla ng kontrol ni Liana ay naputol. Ang lahat ng sakit, galit at pagkabigo ay nag-uumapaw. Ngunit ang pinakamasakit na dagok ay hindi pa dumarating. Bumaba si Doña Victoria sa entablado, sa gitna ng katahimikan at ng mga matang nakasunod sa bawat galaw niya. Naglakad siya ng dahan-dahan at may determinasyon. Naglakad siya papalapit kay Liana. Bawat hakbang niya ay tila isang dagundong sa pandinig ni Liana. Huminto ang ginang sa mismong harapan niya. Napakalapit na halos maamoy na niya ang mamahaling pabango nito. Itinaas ni Doña Victoria ang kanyang kamay na para bang hahaplusin ang pisngi ni Liana. Ngunit sa halip, hinawakan nito ang mikropono ng mahigpit. Tumingin ito sa kanya, hindi bilang isang magiging biyenan, kundi bilang isang berdugo na handa nang ibigay ang huling hatol. Sa harap ng daan-daang bisita, sa gitna ng kanilang mansyon, ibinuka ni Doña Victoria ang kanyang bibig at binitawan ang mga salitang tuluyang wawasak sa dangal ni Liana. Sabihin mo sa lahat ang totoo, Hija, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na pagmamalasakit na nagpapakulo sa dugo. Dala-dala mo na ba sa iyong sinapupunan ang isang tagapagmana ng mga Salcedo? Ang tanong ni Doña Victoria ay binitawan sa hangin na parang isang batong ibinagsak sa isang tahimik na lawa. Ang mga alon nito, alon ng pagkabigla, ng tsismis, ng paghuhusga
ay kumalat sa buong silid, nilalamon ng bawat natitirang piraso ng dangal ni Liana. Hindi siya makahinga. Pakiramdam niya ay may isang kamay na nakasakal sa kanyang leeg. Pinipiga ang lahat ng hangin mula sa kanyang mga baga. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Doña Victoria, hindi makapaniwala sa kalupitang nakikita niya sa mukha ng babaeng ito. Isang kalupitang binalot sa isang ngiti ng pag-aalala. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, ang kanyang tingin ay automatikong lumipat sa isang desperadong paghahanap. Isang paghahanap para sa kanyang tagapagligtas, para sa kanyang kakampi. Hinanap niya si Miguel. Nakatayo pa rin ito kung saan niya ito huling nakita. Ang pagkabigla sa mukha nito ay napalitan ng isang desperadong pagkataranta. Ang kanyang mga mata ay nagpapalipat-lipat mula sa kanyang ina patungo kay Liana, na para bang isang manunood na hindi alam kung kaninong panig ang kanyang kakampihan sa isang madugong laban. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa mga mata ni Liana ay may isang tahimik na pagsusumamo. Miguel, tulungan mo ako. Sabihin mo sa kanila na hindi totoo. Ipagtanggol mo ako. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ni Miguel ay hindi katapangan. Nakita niya ay takot. Isang takot na mas malaki pa kaysa sa pagmamahal nito para sa kanya. Isang takot sa kanyang ina. Ibinuka ni Miguel ang kanyang bibig. May mga salitang gustong kumawala. Ngunit ang tanging lumabas ay isang mahinang, halos hindi marinig na pakiusap. Mama, please, stop. Please stop. Pakiusap, itigil mo na. Hindi isang sigaw ng pagtutol. Hindi isang matatag na pagtanggi, kundi isang pakiusap ng isang bata. At iyon na. Iyon ang sagot. Ang huling sinulid na kinakapitan ni Liana ay naputol. Ang lahat ng lakas na kanyang inipon, ang lahat ng tapang na kanyang ipinakita, ay gumuho sa isang iglap. Dahan-dahan siyang umiling, hindi kay Doña Victoria, kundi kay Miguel. Ang isang butil ng luha na kanina pa namumuo ay tuluyan ng pumatak, sinundan ng isa pa at isa pa. Hindi. Ang salita ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang hininga, basag at puno ng sakit. Hindi totoo yan. Ngumiti si Doña Victoria, isang ngiti ng tagumpay. Itinaas niya ang mikropono na para bang siya ang nanalo sa isang debate. Nakita niyo na, sabi niya sa mga bisita. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng awa. Tingnan niyo, ni hindi niya kayang itanggi ng may paninindigan. Ang mga salitang iyon ay hindi na narinig ni Liana. Ang ugong sa kanyang tainga ay mas malakas pa. Ang tibok ng kanyang puso ay dumadagundong. Ang tanging gusto niyang gawin ay makatakas. Makatakas mula sa lugar na ito na naging kanyang personal na impyerno. Makatakas mula sa mga matang humuhusga sa kanya. Makatakas mula sa lalaking nangakong proprotektahan siya, ngunit hinayaan lamang siyang masira. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya si Miguel. Ngunit ang nakita niya ay hindi na ang lalaking kanyang minahal. Ang nakita niya ay isang duwag, isang estranghero. Tumalikod siya. Hindi na niya pinansin ang gulat sa mukha ng mga tao. Hindi na niya pinansin ang pagtawag ni Miguel sa kanyang pangalan. Isang pagtawag na huli na at walang laman. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng kanyang mga takong na humahampas sa sahig na marmol habang siya'y tumatakbo. Tumatakbo palayo. Bawat hakbang ay isang pagtakas mula sa kahihiyan. Nalagpasan niya ang mga naguguluhang bisita. Nalagpasan niya ang mga nakaunipormeng katulong. Tinawid niya ang malawak na foyer. Ang kanyang patutunguhan, ang malaking pinto na gawa sa kahoy. Ang kanyang kalayaan. Nang marating niya ang pinto, itinulak niya ito ng buong lakas. Isang malakas na hangin at ambon ang sumalubong sa kanya. Umuulan pala, na para bang kahit ang langit ay nakikidalamhati sa kanya. Hindi niya inalintana ang ulan.
Hahakbang na sana siya palabas, handang suungin ang kadiliman at ang bagyo, basta't makalayo lamang siya roon. Ngunit sa kanyang paghakbang, isang nakakasilaw na ilaw ang tumama sa kanyang mga mata. Isang itim na itim at napakakintab na sasakyan ang huminto nang biglaan sa mismong harapan niya. Ang mga gulong nito ay halos dumikit na sa unang baitang ng hagdan. Napatigil si Liana. Ang kanyang mga matang namamaga ay bahagyang nanliit dahil sa liwanag. Ang pinto sa likod ng sasakyan ay bumukas. Isang makisig na lalaki na nakasuot ng isang itim na business suit ang bumaba. Ang tindig nito ay matikas. Ang bawat galaw ay may bigat at awtoridad. Hindi niya maaninag ang mukha nito dahil sa dilim. Ngunit pagkatapos, nagsalita ito. Isang boses ang bumasag sa tunog ng bumubuhos na ulan. Isang boses na pamilyar, ngunit matagal na niyang hindi naririnig. Isang boses na malalim, mahinahon, ngunit may diin na tila kayang patigilin ang bagyo. Isang boses na tumawag sa kanyang pangalan. Liana? Napatigil si Liana sa pag-iyak. Ang pangalang binigkas sa gabing iyon, ang kanyang pangalan, ay narinig na niya mula sa mga labi ni Miguel na may pagmamahal at mula sa mga labi ni Doña Victoria na may panunuya. Ngunit ang paraan ng pagbigkas ng lalaking ito, iba. Puno ito ng katiyakan. Puno ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Pamilyaridad. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Ang lalaki ay humakbang pasulong, papalabas sa anino ng sasakyan at papasok sa liwanag na nagmumula sa bukas na pinto ng mansyon. At sa sandaling iyon, ang kanyang humihikbing puso ay halos tumigil sa pagtibok. Ang mukha, ang mga matang yon, na kasing dilim ng gabi, ngunit may ningning ng determinasyon. Ang panga na matatag, ang buhok na itim, mas matanda na ngayon, mas maraming linya ng karanasan sa kanyang mukha. Ngunit pareho pa rin ang mukhang nakikita lamang niya sa mga kupas na litrato. Ang mukhang matagal na niyang inakalang hindi na niya muling makikita. Kuya? Ang salita ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang hininga, isang tanong na puno ng hindi makapaniwalang pag-asa. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ng lalaki. Isang nangiting nagpawi sa lahat ng bakas ng lamig sa kanyang muka at pinalitan ito ng init. Ako nga bunso, sabi ni Rafael Reyes. Sa isang iglap, ang lahat ng sakit, ang lahat ng kahihiyan ay pansamantalang naglaho. Napalitan ito ng isang emosyong mas malakas pa. Pagkagulat, pananabik, at isang matinding pakiramdam ng pag-uwi. Tumakbo si Liana. Ang ilang hakbang na naghihiwalay sa kanila ay tila isang milya. Sinalubong siya ni Rafael at sa gitna ng ambon at ng malamig na hangin, niyakap niya ng mahigpit ang kanyang nakatatandang kapatid na nawalay sa kanya ng halos 20 taon. Isinubsob ni Liana ang kanyang mukha sa dibdib nito at doon, ibinuhos niya ang lahat ng luhang kanyang pinigilan. Humagulgol siya, hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa. Ang pakiramdam ng mga bisig ni Rafael sa kanyang paligid ay isang kanlungan. Isang pader na matagal na niyang hinahanap. Isang pamilya. Hinayaan lamang siya ni Rafael na umiyak. Ang isang kamay nito ay marahang humahaplos sa kanyang buhok, habang ang isa naman ay nakayakap sa kanya ng mahigpit na para bang sinasabing hinding-hindi na siya muling bibitaw. Tahan na, malambing niyang bulong-o. Nandito na si kuya, ligtas ka na. Pagkaraan ng ilang sandali, nang bahagya ng humupa ang kanyang pag-iyak, marahan siyang inihiwalay ni Rafael sa pagkakayakap. Hinawakan nito ang kanyang mukha gamit ang 2 kamay at pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang mga hinlalaki. Tiningnan ni Rafael ang kanyang nanginginig na kapatid, ang kanyang mamasa-masang bestida, ang kanyang mga matang namumugto. Pagkatapos, ang kanyang tingin ay dumaan sa balikat ni Liana, patungo sa bukas na pinto ng mansyon kung saan ilang mga naguguluhang bisita
At si Miguel ay nakatanaw sa kanila. Ang init sa kanyang mga mata ay naglaho, napalitan ng isang lamig na parang yelo. Bumaba ang kanyang boses, naging mahinahon ngunit may bigat na nakakatakot. Sinong gumawa nito sa'yo? Hindi nakasagot si Liana. Ang pagbabalik ng alaala ng mga nangyari sa loob ay muling nagdulot ng sakit. Umiling lamang siya, ang mga luha ay muling nagbabadya. Nakita ni Rafael ang sagot sa kanyang mga mata. Muli niyang hinaplos ang pisngi nito. Pagkatapos, sa isang galaw na puno ng layunin, hinubad niya ang kanyang mamahaling itim na coat at maingat na ipinatong ito sa mga balikat ni Liana. Ang init mula sa damit ay agad na nagbigay ng kaunting ginhawa sa nanginginig niyang katawan. Hinawakan ni Rafael ang kanyang kamay. Ang pagkakahawak nito ay matatag at puno ng paniniguro. "Halika," sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi na nagtatanong. Ito ay isang pahayag. "Tapusin natin to." Nag-aalangan si Liana. "Kuya, wag na. Gusto ko nang umuwi." Ang huling bagay na gusto niyang gawin ay ang muling humarap sa mga taong iyon. Ngunit tumingin si Rafael sa kanyang mga mata. At sa pagkakataong iyon, nakita ni Liana ang isang bagay na hindi niya nakita sa mga mata ni Miguel kanina. Lakas, determinasyon, at isang matinding pagmamahal na handang ipaglaban siya. "Hindi tayo aalis hanggat hindi mo nakukuha ang respeto na nararapat sa'yo," mariin niyang sabi. "Hindi ko hahayaang may tumapak-tapak sa kapatid ko, hindi na muli." Sa mga salitang yon, naramdaman ni Liana na may isang bagay na nagbago sa loob niya. Ang kawalan ng pag-asa ay napalitan ng isang maliit na ningas ng tapang. Hindi na siya nag-iisa. Tumingin siya sa kanyang kuya at dahan-dahang tumango. Hinawakan ni Rafael ang kanyang kamay ng mas mahigpit at sabay silang humakbang pasulong, pabalik sa loob. Ang bawat hakbang nila ay sabay, ang bawat yabag ay may bigat. Ang pagpasok nilang muli ay ibang-iba sa pagpasok ni Liana kanina. Noon, siya ay isang tupa na papasok sa lungga ng mga lobo. Ngayon, kasama niya ang leon. Pagpasok nila sa foyer, ang lahat ng bulungan ay huminto. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanila, kay Liana, at sa misteryosong lalaki sa kanyang tabi na nagtataglay ng isang presensyang hindi mo maaaring baliwalain. Si Miguel, si Doña Victoria, at ang lahat ng kanilang mga bisita ay nakatingin, naguguluhan at nagtatanong. Naglakad sila hanggang sa gitna ng silid. Binitawan ni Rafael ang kamay ni Liana at humakbang ng bahagya pasulong na parabang isang kalasag sa pagitan niya at ng mundo. Tiningnan ni Doña Victoria ang estranghero mula ulo hanggang paa. Ang kanyang muka ay puno ng pagkayamot at pagmamata. Sino ang pangahas na ito na bigla na lang sumulpot sa kanyang pamamahay at gumawa ng eksena? "At sino ka naman?" tanong ni Doña Victoria. Ang kanyang boses ay mataray at puno ng awtoridad. Hindi sanay na may sumisira sa kanyang mga plano. Nakatayo si Doña Victoria Salcedo sa gitna ng kanyang kaharian, ang Grand Salcedo Ballroom na may pakiramdam ng nag-uumapaw na tagumpay. Ang lahat ay umayon sa kanyang plano. Ang hamak na guro ay naipahiya na. Ang kanyang hangal na anak ay tiyak na matatauhan na. Ang imahe ng pamilya ay muling. Ngunit ang pag-iisip na yon ay biglang naputol. Isang estranghero ang biglang sumulpot, isang anino mula sa ulan at naglakas loob, naguluhin ang perpektong gabi niya. Sino ang lalaking ito? Matangkad, oo. Makisig marahil. Ngunit sa paningin ni Doña Victoria, isa lamang siyang pangahas na walang lugar sa kanyang pamamahay. Ang paraan ng pagtayo nito, ang paraan ng pagtingin nito, puno ng isang kumpiyansang hindi niya gusto. "Sino ka na naman?" Ulit niya. Ang kanyang boses ay mas matalas na ngayon. Itinaas niya ang kanyang kamay at sumenya sa dalawang security guard na nakaposte malapit sa pinto. "Hindi ka imbitado rito. Guards,
I-escort niyo ang ginoong ito palabas. Ngunit bago pa man makagalaw ang mga gwardya, nagsalita ang lalaki. Ang boses nito ay kalmado, ngunit may bigat na pumigil sa lahat sa kanilang kinatatayuan. Hindi ako aalis, sabi nito. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa pagkakatitig kay Doña Victoria. Hindi kung wala ang kapatid ko. Kapatid? Kumunot ang noo ni Doña Victoria. Tumingin siya kay Liana, na ngayon ay nakatayo sa likuran ng lalaki. Ang coat nito ay nakabalot sa kanyang mga balikat. Kapatid? Ang pagkakaalam niya ay ulila na ang babaeng ito. Isang mahirap na ulila. Anong kalokohan ito? Sabi niya nang may halong pangungutya. Wala kang kapatid dito. Diyan ka nagkakamali, sagot ng lalaki. Sa sandaling iyon, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Isang matabang lalaki sa gilid ng mga bisita, si Mr. Tan, isa sa kanyang pinakamahalagang kasosyo sa negosyo, ay biglang namutla. Nanlaki ang mga mata nito na para bang nakakita ng multo. Nagsimula itong maglakad papalapit nanginginig. Imposible, bulong ni Mr. Tan, sapat na malakas para marinig. Kayo po si. Lumingon ang estranghero kay Mr. Tan at bahagyang tumango. Isang pagkilala. At pagkatapos, muli itong humarap kay Doña Victoria. Para sa mga hindi nakakakilala, sabi nito, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Ako si Rafael Reyes. Ang pangalan ay walang epekto kay Doña Victoria. Reyes, ang apelyido ng hamak na guro. Ngunit para sa ilan sa mga bisita, lalo na sa mga nasa mundo ng negosyo, ang pangalan ay tila isang kulog na biglang dumagundong. Nakita niya ang pagbabago sa kanilang mga mukha. Mula sa pagiging mausisa, ito ay naging pagkabigla, pagkatapos ay paggalang at takot. Rafael Reyes, inulit ni Mr. Tan ni Tan. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. Ng Either Tech. Either Tech. Sa wakas, ang pangalang iyon ay tumama kay Doña Victoria na parang isang sampal. Either Tech. Ang misteryosong kumpanya ng teknolohiya na lumaki na parang kabute sa loob lamang ng ilang taon. Ang kumpanyang bumibili ng mga maliliit na negosyo at ginagawang ginto. Ang kumpanyang laman ng kanyang mga bangungot nitong mga nakaraang buwan. Ang kumpanyang nag-aalok na bilhin, ang naghihingalong Salcedo Holdings. Nagsimulang bumililis ang tibok ng puso ni Doña Victoria. Hindi maaari. Ako ang nakatatandang kapatid ni Liana. Pagpapatuloy ni Rafael. Ang kanyang bawat salita ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kapangyarihan ni Doña Victoria. At narinig ko ang lahat ng sinabi mo tungkol sa kanya ngayong gabi. Isang malamig na kaba ang gumapang sa likod ni Doña Victoria. Ngunit ang kanyang pagmamataas ay hindi basta-basta susuko. At ano ngayon? Matapang niyang sagot, kahit na ang kanyang boses ay bahagyang nanginig. Wala akong pakialam kung sino ka. Ang mga patakaran sa pamamahay ko ay nasusunod pa rin. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Rafael. Inilabas nito ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Isang simpleng pagpindot at ang malaking screen sa likod ng entablado na kanina lamang ay nagpapakita ng mga litrato ni na Miguel at Liana ay biglang umitim. Pagkatapos, isang dokumento ang lumitaw. Isang opisyal na dokumento. Isang press release. Ang titulo ay malinaw at nakamamatay. Either Tech finalizes acquisition of Salcedo Holdings. Napatitig si Doña Victoria sa screen, ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Ang dugo sa kanyang mukha ay nawala. Ang petsa sa dokumento, bukas ng umaga. Ang deal na ilang buwan na niyang sinusubukang iwasan. Ang pagsuko na hindi niya matanggap ay narito na. Finalized. Tapos na. Ang Salcedo Holdings, sa kasamaang palad, ay ilang oras na lamang ang layo mula sa ganap na pagkalugi. Paliwanag din ni Rafael. Ang kanyang boses ay kalmado,
ngunit bawat salita ay isang punyal. Ang tanging bagay na nagpapanatili sa pag-asa nitong mabuhay ay ang alok ng EtherTech. Isang alok na, hanggang kanina lang ay nasa mesa pa rin. Dahan-dahan, ibinaba ni Rafael ang kanyang cellphone at tumingin ng diretso sa mga mata ni Doña Victoria. Ang lahat ng pagkukunwari ay nawala. Ang nakikita na lamang niya ngayon ay ang mata ng isang hari na hahatol sa kanya. Ang kapalaran ng iyong kumpanya, sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay bumaba na parang isang bulong na narinig ng lahat. Ang iyong legasya, ang pangalan ng Salcedo na labis mong ipinagmamalaki, ay nakasalalay na ngayon sa mga kamay ng kapatid ko. Sa isang iglap, gumuho ang mundo ni Doña Victoria. Ang sahig na marmol na kanyang kinatatayuan ay tila lumambot. Ang kapangyarihang pinanghahawakan niya sa buong buhay niya ay biglang naglaho na parang bula. Ang babaeng hinamak niya, ang babaeng kanyang tinapakan, ay siya palang may hawak ng kanyang kinabukasan. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Napahawak siya sa isang kalapit na silya para hindi bumagsak. Ang reyna ay natanggalan ng korona. Ang kanyang kaharian ay gumuho sa kanyang harapan, at ang tanging naririnig niya ay ang nakabibinging katahimikan ng kanyang sariling pagkatalo. Gumuho ang mundo ni Miguel Salcedo. Ang mga salitang nakasulat sa screen, EtherTech finalizes acquisition of Salcedo Holdings, ay hindi lamang mga letra. Ang mga ito ay mga pako na ibinaon sa kabaong ng lahat ng kanyang kilala, ng lahat ng kanyang pinanghahawakan, ng lahat ng kanyang pagkatao. Ang pangalang Salcedo, na dati simbolo ng kapangyarihan, ngayon ay isa na lamang pag-aari ng iba. Nag-uumpugan ang mga salita sa kanyang isipan. Ang kanyang ina, ang makapangyarihang si Doña Victoria, ay nakahawak sa isang silya. Ang mukha ay nawalan ng kulay. Ang kanyang mga bisita, ang mga taong dati buong paghangang tumitingin sa kanila, ngayon ay nagbubulungan. Ang kanilang mga mata ay puno ng awa at tsismis. At si Liana, tumingin siya kay Liana na nakatayo sa tabi ng kapatid nito, nakabalot sa isang mamahaling coat na halatang hindi kanya, ngunit suot ito na para bang isang baluti. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Wala na ang mga luha. Ang nakikita na lamang niya ay isang malamig na kalmadong hindi pa niya nakikita rito dati. Ang babaeng mahal niya, ang babaeng hinayaan niyang ipahiya, ay naging isang estranghera sa isang iglap. At ang lalaking nasa tabi nito, ang kapatid niya, si Rafael Reyes, ang hari ng EtherTech, ang taong ngayon ay may-ari na ng kanilang buhay. Isang malakas na sampal mula sa katotohanan ang gumising sa kanya. Lahat ng ito, ang kahihiyan ni Liana, ang pagdating ng kapatid nito, ang pagbagsak ng kanilang kumpanya, lahat ay konektado. At siya, sa kanyang karuwagan, ay nasa gitna ng lahat ng ito. Biglang may humigpit na kamay sa kanyang braso. Ang kanyang ina. Tumayo ito mula sa pagkakasandal. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. Ang dating reyna ay isa na ngayong pulubing nagmamakaawa. Miguel, basag ang boses nito, puno ng takot. Anak, gawin mo ang lahat. Magmakaawa ka. Sabihin mo sa kanya. Sabihin mo sa babaeng niya na pakiusapan ng kapatid niya. Ang pagkakahawak niya ay mahigpit. Ang mga kuko ay bumaon sa tela ng kanyang suit. Ang yaman natin, Miguel. Ang pangalan natin. Huwag mong hayaang mawala ang lahat. Magmakaawa ka. Ang utos ng kanyang ina na dati sinusunod niya ng walang tanong, ngayon ay parang lason sa kanyang pandinig. Tumingin siya sa kanyang ina, pagkatapos ay kay Liana. Nakita niya ang 200 sa kanyang harapan. Ang 100 ay ang daan na palagi niyang tinatahak. Ang pagsunod sa kanyang ina, ang pagprotekta sa kanilang yaman, ang pagpili sa pera kaysa sa prinsipyo. Maaari niyang gawin yon ngayon.
Maaari siyang lumuhod sa harap ni Liana at magmakaawa para sa kanilang negosyo. Ngunit may isa pang daan. Isang daan na hindi pamilyar. Isang daan na nakakatakot. Ang daan ng paggawa ng tama. Tumingin siyang muli kay Liana. Naalala niya ang itsura nito kanina. Puno ng sakit, puno ng pagkabigo, nag-iisa. At siya, ang lalaking nangakong mamahalin at poprotektahan ito, ay isa lamang sa mga nanonood. Nonood. Ang kahihiyan ay bumaha sa kanyang buong pagkatao. Mas masakit pa kaysa sa pagkawala ng pera. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ng kanyang ina sa kanyang braso. Hindi sabi niya, ang kanyang boses ay mahina, ngunit sa unang pagkakataon, buo. Anong sabi mo? Gulat na tanong ni Doña Victoria. Hindi na niya pinansin ito. Ang kanyang mga mata ay nakatuon na lamang kay Liana. At nagsimula siyang maglakad. Ang bawat hakbang ay tila 1 kilometro. Ang sahig na marmol ay naging kumunoy. Ang mga mata ng lahat ay nakatutok sa kanya. Hinihintay kung ano ang kanyang gagawin. Hinihintay ang pagluhod ng isang salsedo. Huminto siya sa harap ni Liana at Rafael. Ang kapatid nito ay tinitingnan siya na may malamig na pagtatasa. Isang tingin na nagsasabing, isa na lamang siyang maling galaw at tapos na ang lahat. Ngunit hindi si Rafael ang kanyang tiningnan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Liana. At sa harap ng lahat, sa harap ng kanyang ina, sa harap ng Diyos, ginawa niya ang bagay na dapat ay ginawa niya kanina pa. Hindi siya nagmakaawa para sa pera. Liana, sabi niya, at ang kanyang boses ay nabasag sa bigat ng kanyang pagsisisi. Patawarin mo ako. Isang salita. Ngunit sa salitang iyon, nakapaloob ang lahat ng kanyang pagkukulang. Patawarin mo ako dahil hinayaan kitang masaktan. Patawarin mo ako dahil hindi kita na ipagtanggol. Patawarin mo ako dahil mas pinili kong maging isang duwag. Tumingin siya sa sahig, hindi kayang salubungin ang tingin nito. I failed you. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Liana. Ang lamig ay nabawasan, napalitan ng pagkabigla. Pagkatapos, huminga siya ng malalim at humarap sa kanyang ina. Ang babaeng kinatakutan niya sa buong buhay niya. Itigil niyo na to, ma, sabi niya. Ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. Lahat ng ito, ang kahihiyang ito, tama na. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago. Nakita ito ni Liana. Nakita ito ng lahat. Ang batang lalaking palaging nagtatago sa likod ng kanyang ina ay nawala na. Sa kanyang kinatatayuan ngayon ay isang lalaki. Isang lalaking handang harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga pagkakamali. Ngunit ang pagiging isang lalaki ay may katumbas na halaga. Dahan-dahan, sa gitna ng katahimikan, itinaas ni Liana ang kanyang kaliwang kamay. Ang kamay kung saan nakasuot ang kumikinang na engagement ring na ibinigay ni Miguel. Maingat niya itong hinubad. Ang brilyante ay kumislap sa huling pagkakataon sa kanyang daliri bago ito tuluyang naalis. Lumapit siya kay Miguel. Kinuha niya ang kamay nito at marahang inilagay ang malamig na singsing sa kanyang palad. Kailangan ko ng panahon, Miguel, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit pinal. Isinara niya ang mga daliri ni Miguel sa paligid ng singsing. At sa paggawa niyon, isinara na rin niya, sa ngayon, ang pinto sa kanilang nakaraan. Lumipas ang ilang araw pagkatapos ng gabing iyon. Isang gabi na bumago sa lahat. Ang mansyon sa Forbes Park, ang mga mapanghusgang tingin, ang luhang pumatak, lahat ay tila isang malayong bangungot na lamang ngayon. Si Liana ay nasa kanyang maliit at simpleng apartment. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, hindi niya naramdaman ang pag-iisa. Nakatayo sa tabi ng kanyang bintana, pinagmamasdan niya ang pagdapo ng haring araw sa mga bubong ng kalapit na gusali. Sa kanyang likuran, nakaupo sa kanyang sofa, ang dahilan ng kanyang bagong tuklas na kapayapaan, si Rafael.
Sa mga nagdaang araw, dahan-dahan nilang pinupunan ang 20 taon ng pagkakawalay. Nagkwentuhan sila hanggang madaling araw. Pinag-usapan ang lahat ng bagay, mula sa mga masasayang alaala ng kanilang pagkabata, kasama ang kanilang mga magulang, hanggang sa malungkot na trahedyang naghiwalay sa kanila. Nalaman ni Liana kung paano napunta si Rafael sa Amerika, kung paano siya inampon ng isang mabait ngunit abalang pamilya, at kung paano niya itinayo ang EtherTech mula sa wala. Dala ang pangarap na balang araw ay mahahanap niya ang kanyang bunsong kapatid. Naaalala mo pa ba ito? Tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay nagpabalik kay Liana sa kasalukuyan. Lumapit si Liana sa sofa. Nakabukas sa kandungan ni Rafael ang isang luma at kupas na photo album, ang tanging bagay na naisalba niya mula sa kanilang lumang bahay. Nakaturo ang daliri ni Rafael sa isang litrato, 2 bata, isang batang lalaki na nakaakbay sa isang mas maliit na batang babae na may malaking laso sa buhok. Pareho silang nakangiti, mga ngiting walang bahid ng anumang problema sa mundo. Oo naman, sagot ni Liana. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Paborito mong itali ang laso na yan sa buhok ko kahit palagi namang baluktot. At palagi mo namang tinatanggal pagkatapos ng 5 minuto. Natatawang sagot ni Rafael. Ang tawanan nila ay pumuno sa maliit na sala. Isang tunog na matagal nang hinahanap ni Liana. Sa mga sandaling iyon, hindi siya ang guro na hinamak at hindi rin si Rafael ang makapangyarihang CEO. Sila lamang ay sina kuya at bunso. Muling nagkikita, ngunit ang anino ng nakaraan ay hindi pa tuluyang naglalaho. Isang hapon, pagkatapos ng kanyang klase sa Mabuhay Elementary School, habang naglalakad siya palabas ng gate, isang pamilyar na figura ang kanyang natanaw. Nakatayo sa kabilang kalye, nakasandal sa isang pader, malayo sa karangyaan ng kanyang dating buhay. Si Miguel. Hindi ito nakasuot ng mamahaling suit. Isang simpleng polo shirt at pantalon lamang. Wala ang makintab na sasakyan. Wala ang driver. Siya lamang. Nakatayong mag-isa. Naghihintay. Napatigil si Liana. Ang isang bahagi niya ay gustong tumalikod at maglakad papalayo. Ngunit ang isang bahagi, ang bahaging minsan, ay minahal siya ng buo, ay nanatili. Nakita siya ni Miguel. Hindi ito agad lumapit. Naghintay ito na para bang humihingi ng pahintulot. Tumango si Liana ng bahagya. Isang senyas na maari itong lumapit. Tumawid si Miguel sa kalsada. Sa bawat hakbang nito, nakikita ni Liana ang pagbabago. Wala na ang arogansya ng isang Salcedo. Ang natira ay isang lalaking may pasan-pasang bigat ng pagsisisi. Liana, bati nito. Ang boses ay mahina. Salamat sa pagpapaunlak mong kausapin ako. Ano ang ginagawa mo dito, Miguel? Tanong ni Liana. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may distansya. Gusto lang kitang makita, sagot nito. At gusto kong malaman mo. Huminga ito ng malalim. Umalis na ako sa Salcedo Holdings. O sa kung anumang natitira pa roon, umalis na rin ako sa bahay. Nagsisimula ako ulit sa sarili ko. Tinitigan ni Liana si Miguel. Hinanap niya ang anumang bakas ng kasinungalingan sa mga mata nito, ngunit wala siyang nakita. Ang nakita niya ay pagod, kalungkutan, at isang kislap ng determinasyon. Hindi ako naparito para humingi ng tawad at asahang babalik ka sa akin. Pagpapatuloy ni Miguel, alam kong wala akong karapatan. Naparito ako para sabihin na tama ka sa lahat ng bagay at gagawin ko ang lahat para patunayan na kaya kong magbago, hindi para sa'yo, kundi para sa sarili ko. Para maging isang lalaking karapat-dapat sa pagmamahal mo, kahit na hindi ko na yon muling makuha. Ang mga salitang yon ay tapat. Walang pagkukunwari, walang pagmamakaawa. Isang simpleng pag-amin. Sa unang pagkakataon mula noong gabing iyon, naramdaman ni Liana ang pagtango ng isang bagay sa loob niya. Ang matigas na pader ng galit ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Nakita niya sa kanyang harapan, hindi ang duwag na tagapagmana,
kundi si Miguel, ang lalaking minahal niya bago pa man pumasok sa kanilang buhay ang anino ni Doña Victoria. Ngunit ang sugat ay malalim pa rin. I'm glad to hear that, Miguel. Mahinahon niyang sagot. Sana mahanap mo ang hinahanap mo. Isang tango mula kay Miguel, isang malungkot na ngangiti. Salamat, Liana. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad palayo. Walang pag-aalinlangan. Tinatanggap ang kanyang desisyon. Pinanood niya itong maglakad hanggang sa maglaho sa dulo ng kalsada. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Kinagabihan, habang sila ni Rafael ay naghahapunan, ikinuwento niya ang nangyari. Nakikinig lamang ang kanyang kuya, hindi nagsasalita. Hinahayaan siyang ilabas ang lahat. Nang matapos siya, nagtanong si Rafael, "Masaya ka ba sa desisyon mo?" "Hindi ko alam," pag-amin ni Liana. "Pero alam kong ito ang tama. Sa ngayon." Tumango si Rafael, puno ng pag-unawa. Ibinaba nito ang kanyang mga kubyertos at tinitigan siya ng may seryosong ekspresyon. "May isang bagay pa tayong dapat pag-usapan, bunso," sabi nito. "Isang bagay na nasa mga kamay mo pa rin." Napakunot ang noo ni Liana. Kung ano ang gagawin mo sa Salcedo Holdings. Ang tanong ni Rafael ay nanatili sa isipan ni Liana sa loob ng maraming araw. Ano nga ba ang gagawin niya sa Salcedo Holdings? Nasa kanyang mga kamay ang kapangyarihan upang sirain ang pamilyang nagdulot sa kanya ng labis na sakit. Nasa kanya ang kapangyarihang maghiganti. Isang umaga, ilang linggo matapos ang engagement party, nagising si Liana na may isang malinaw na desisyon. Tinawagan niya si Rafael sa isang malaking conference room sa EtherTech Tower kung saan tanaw ang buong syudad. Ipinarating ng mga abogado ni Rafael ang desisyon ni Liana sa mga natitirang miyembro ng pamilya Salcedo. Naroon si Doña Victoria. Hindi na ito nakasuot ng mga makinang na bestida at alahas. Isang simpleng itim na damit ang suot nito at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagod at pagkatalo. Sa tabi niya ay ang kanyang asawa, isang lalaking palaging nasa anino lamang ng kanyang asawa. Ayon sa hiling ni Miss Liana Reyes, simula ng punong abogado, itutuloy ng EtherTech ang acquisition sa Salcedo Holdings sa isang patas na halaga. Hindi layunin ni Miss Reyes na pabagsakin ang kumpanya, kundi ayusin ito. Isang bahagyang pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Doña Victoria. Ngunit, pagpapatuloy ng abogado, may dalawang kondisyon. Una, lahat ng posisyon sa board ay babakantihin. At ikalawa, huminto ang abogado at tumingin ng diretso kay Doña Victoria. Si Doña Victoria Salcedo ay kailangang tuluyang magretiro at isuko ang lahat ng kanyang kapangyarihan at impluensya sa kumpanya, epektibo kaagad. Iyon ang hatol. Hindi paghihiganti sa pamamagitan ng pagwasak, kundi isang paghihiganti sa pamamagitan ng pagtanggal ng kapangyarihang inabuso. Ang pinakamahalaga kay Doña Victoria, ang kanyang posisyon, ang kanyang impluensya ay binawi sa kanya. Walang nagawa ang ginang kundi tumango ng dahan-dahan, isang reynang tuluyan ng natalo. Hindi na muling nakita ni Liana si Doña Victoria. Nabalitaan na lamang niya na lumipat ito sa isang mas maliit na bahay, malayo sa kinang ng Forbes Park, upang mamuhay ng tahimik. Lumipas ang mga buwan. Ang buhay ni Liana ay bumalik sa dati, ngunit may isang malaking pagkakaiba. Hindi na siya nag-iisa. Si Rafael ay naging isang permanenteng bahagi ng kanyang buhay, ang kanyang kuya na laging nariyan. At si Miguel, tinupad nito ang kanyang pangako. Nagsimula ito mula sa pinakamababa. Nagtrabaho ito sa isang maliit na kumpanya, hindi bilang isang Salcedo, kundi bilang si Miguel lamang. Walang tulong, walang koneksyon, tanging sariling sikap. Paminsan-minsan ay nagkakasalubong sila sa isang coffee shop o nagkaka-text. Mga simpleng kumustahan, walang pilitan.
Nakikita ni Liana ang pagbabago sa bawat araw na lumilipas. Ang dating arogansya ay napalitan ng kapakumbabaan. Ang dating karuwagan ay napalitan ng katatagan. Isang hapon, tulad ng dati, pagkatapos ng klase sa Mabuhay Elementary School, habang naglalakad si Liana palabas, may isang pamilyar na sasakyan ang nakaparada sa di kalayuan. Hindi ito isang luxury car. Isa itong simpleng sedan. Bumaba mula rito si Miguel. Suot ang isang simpleng damit trabaho. Ang mukha ay bahagyang pagod. Ngunit may ngiti. Isang tunay na ngiti. Sinusundo ko ang paborito kong guro, sabi nito. Ngumiti rin si Liana. Mukhang huli ka na yata. Tapos na ang klase. Hindi para sa akin, sagot ni Miguel. Pakiramdam ko, marami pa akong dapat matutunan. Naglakad sila sa tabi ng kalsada, hindi patungo sa isang mamahaling restaurant, kundi sa isang maliit na parke sa malapit. Umupo sila sa isang bench, pinapanood ang mga batang naglalaro, ang mga dahong nalalaglag. Ang kanilang katahimikan ay hindi na awkward. Ito ay komportable, puno ng mga bagay na hindi na kailangang sabihin. Para sa'yo, sabi ni Miguel at may inabot itong isang maliit na kahon. Hindi ito gawa sa pelus. Isa itong simpleng kahon na gawa sa karton. Nag-aalangan man ay binuksan ito ni Liana. Sa loob, nakapatong sa isang dahon, ay walang brilyante. Walang ginto. Ang nasa loob ay isang singsing na gawa sa pinilipit na damo. Simple, hindi perpekto, ngunit gawa ng kamay. Napatitig si Liana sa singsing na damo at pagkatapos ay tumingin siya kay Miguel. Ang mga mata nito ay puno ng kaba, ngunit puno rin ng katapatan. Alam kong hindi nito mapapantayan ang singsing na ibinigay ko sa'yo dati. Mahinang sabi ni Miguel na tila nahihiya. At hindi ko rin sinusubukang palitan yon. Ito, simbolo lang ito ng isang bagong simula. Isang simula na simple, totoo, at itinayo sa tamang paraan. Walang yaman, walang apelyido, ako lang. At sana balang araw, maging sapat na yon. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Liana, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit o kahihiyan. Ito ay luha ng paghilom. Dahan-dahan, kinuha niya ang singsing na damo mula sa kahon. Hindi niya ito isinuot. Sa halip, hinawakan niya ito ng mahigpit sa kanyang palad. Tumingin siya sa mga mata ni Miguel at sa wakas, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting malaya, isang nangiting puno ng pagpapatawad at higit sa lahat, puno ng pag-asa. Hindi pa niya alam kung ano ang kahihinatnan ng lahat. Ang sugat ay nangangailangan pa ng panahon upang tuluyang maghilom. Ngunit habang nakaupo siya roon, sa tabi ng lalaking natutong hanapin ang kanyang sarili, sa ilalim ng papalubog na araw, alam ni Liana na ang tunay na yaman ay hindi pala nasusukat sa kinang ng diamante. Ito ay nasusukat sa tibay ng isang pusong natutong bumangon, sa halaga ng pagpapatawad at sa katahimikan ng isang pag-ibig na handang magsimula muli mula sa wala. Sa huling bahagi ng kwento ni Liana, malinaw na ang tunay na dangal ay hindi ibinibigay ng yaman o apelyido, kundi pinipili araw-araw sa paraan ng pagtrato natin sa sarili at sa kapwa. Sa kabila ng kahihiyan at panlalait na kanyang dinanas, hindi niya hinayaang maging lason ang galit sa kanyang puso. Nang dumating ang pagkakataon na gumanti sa tulong ng kapangyarihan ng kanyang kapatid, pinili ni Liana ang mas mahirap ngunit mas makabuluhang landas, ang patawarin, bitawan ang pagmamataas, at panindigan ang sariling halaga. Sa huli, ang mga taong humamak sa kanya ay naharap sa bunga ng kanilang pagmamataas, habang si Liana ay nagkamit ng kapayapaan at bagong simula kasama ang mga taong tunay na nakakakita ng kanyang pagkatao. Ang kwentong ito ay paalala na ang kabutihan ay hindi kahinaan at ang pagpapatawad ay isang anyo ng lakas. Hindi lahat ng tagumpay ay nasusukat sa pagkatalo ng iba, kundi sa kalayaang makamit ang katahimikan ng puso.
Sa inyong palagay, mahirap ba talagang pumili ng kapatawaran kapag may kapangyarihan kang gumanti? Kung kayo ang nasa lugar ni Liana, ano ang pipiliin ninyo? Kumusta kayo ngayon? Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo. Maraming salamat sa inyong oras at pakikinig. Inaanyayahan ko kayong magbahagi ng inyong saloobin dahil mahalaga sa akin ang bawat isa sa inyo.